everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, alam kong natuwa kayo sa kwento kahapon. Pero panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayon. Bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you dahil nandito pa rin kayo at nakikinig, nanonood. I love you so much. Dahil nakasuporta pa rin kayo sa inyong paboritong programa. Thank you so much. Hi kay Negrita Colaija, Brenda Kayabyab, Aisa Lynn Belnas, maraming salamat. Tawang-tawa raw siya talaga. Lizzie Locapa, thank you so much. Marilyn Castillo, Rosana Crisostomo, LV Lapot, Christina Sison, Andrea Gomez, maraming salamat. God bless din sa'yo. Hello rin kay Jeanette Mariano, Gloria Havillonar, Kimberly Joy Sinedo, maraming salamat sa pakikinig. Ayan, hi kay Kian Lance. Ayan, sulit daw talaga. Thank you so much sa'yo. Pa-shoutout from Binangonan Rizal at sa kanyang may toyong asawa pero love na love niya. Sana all love na love. Alcora Ukit, maraming salamat. Hello, listening from Malaybalay, Bukidnon. Hello po, malapit na ang inyong, Kaamulan Festival. O, pupunta ako dyan, charot lang. Gagala lang ako, hindi yung i-introduce. Gagala lang. Hi kay Marcela Kayabyab, maraming salamat. Regular natin daw siya araw-araw. Jennifer Damasio, shout out from Davao City and Damasio family sa North Cotabato. Thank you so much sa inyong pakikinig. Medeline Buko, maraming salamat. Conan TV, maraming thank you. Lino Dizon, Jin8864, thank you so much sa pakikinig. Christian De La Torre, at sa lahat po ng ating mga listeners. Huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin ang inyong paboritong kwento sa araw na ito. Galing kay Dana, dito lamang sa Dear Mama Mia. Kung gaano man kabilis o kahina ang mga pangyayari, ito ay subjective lamang sa bawat tao. May mga nagsasabi na huwag magmadali dahil kapag nagmadali, mas malaki ang tsansang magkamali. Pero sa iba naman, kung sakali mang magkamali sa pagpili, tanggapin mo na lamang at tumayo ka sa iyong sarili para maging mas maayos ang iyong kinabukasan. Pero rest assured, lahat ng iyong pagkakamali at mga tamang nagawa, yun ang magdidikta kung ano ang iyong kinakaharap sa buhay. Dear Mama Mia, nakakalito po ba ang intro ko? I know, nakakalito yun kasi kahit nga ako ay nalito sa intro kong ito. Mama Mia, sa puntong ito ng sulat ko, ay sasabihin ko na sana maging open-minded ang lahat. Bago kayo mag-comment, tapusin niyo muna ang kwento. Bago kayo magsalita ng patapos, ay patapusin niyo na muna ako. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Dana. My boyfriend and I were together for 2 years. I was 16 years old and he's just a year ahead of me nung mag-umpisa itong aming love story. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rebreb. Rebreb and I are like two opposite ends of a pool. Magkaiba po kaming dalawa. Magkaiba kami ng pinanggalingan, magkaiba kami ng kinalakihan, kaya normal lang na magkaiba ang aming mga ugali at ang aming mga pag-iisip. Habang ako, Mama Mia, ay nag-focus talaga at inuubos ang oras ko sa aking pag-aaral at kayang-kaya ko ngang ipagpalit ang aking kaluluwa para lang ma-ace o ma-A ko lahat ng exams ko ay gagawin ko. Habang si Rebreb naman, on the other hand, siya po ang klase ng estudyante na tatakas sa klase. Siya po ang klase na nagkakating class. Kapag nakita niyang boring o hindi siya nag-e-enjoy sa ibang mga subjects ay tinatakasan niya ito.
Wala siyang pakialam kung bumagsak man siya. Wala siyang pakialam kung hindi man siya makapasa o makagraduate in time. Samantalang ako, Mama Mia, meron po akong pinangangalagaan na honor ng aking pamilya. Meron po akong pinangangalagaan na grades. Simula po kasi elementary ako ay mataas na po ang expectations ng mga tao sa akin sa paligid ko. Siguro dahil sabi nga nila, pinanganak raw akong matalino. At sabi rin ng mga magulang ko, eto raw ang magiging susi ko para makaalis ako sa aming kahirapan. Para in the future ay matulungan ko rin sila na makaangat sa estado ng aming buhay. Mama Mia, ibang-iba kaming dalawa ni Rebreb. Wala siyang ginawa kundi ang magpakatamad, mag-enjoy, at bumarkada ng bumarkada. Wala siyang pakialam kung magiging pangit man ang resulta ng kaniyang mga exams. Well, ano pa bang i-expect mo sa isang taong lumaki sa isang privileged na pamumuhay? Ano pa bang i-expect mo kung lahat na lang ay iniaabot sa kanya simula sa kanyang pagkabata? Hindi katulad ko, lahat ng bagay kailangan kong paghirapan. Hindi katulad ng pamilya ko na kung hindi kami kakayod, kung hindi kami magsisikap, ay hindi kami makakakain. Rebreb is already filthy rich. Oo, mayaman siya. Ipinanganak siya sa may kayang mga magulang. Kayang-kayang ibigay ng kaniyang mga magulang lahat ng mga material na bagay sa mundo. Kung merong mga bagong gadgets, nauuna si Rebreb. Kung merong mga magagandang mga bagay-bagay, nauuna siya. Kaya naman, Mama Mia, hindi niya naiisip na ang mga bagay ay mas masarap kung pinaghihirapan. Kahit pa bumagsak siya, hindi magbabago ang estado nila sa lipunan. Kahit pa ibagsak niya lahat ng subject niya, hindi magbabago ang katotohanan na mayaman siya. Kaya meron pa ring magandang future na nag-aantay sa kanya. Bukod kasi sa mayaman na mayaman sila, ay nag-iisang anak din si Rebreb, Mama Mia. Kaya siya lang ang nag-iisang beneficiary sa kanyang mga parents, na pareho namang business tycoon sa aming lugar. Kaya naman siguro naisip ni Rebreb na hindi na niya kailangang magsumikap. Kahit anong gawin niya, hindi siya maghihirap sa buhay. Mamanahin na lang niya, iaabot na lang sa kanya ang magandang kinabukasan. Samantalang ako, kailangan kong paghirapan yon. Kailangan kong pagkayuran yon. Pero despite of him being a pampered brat, tinanggap ko pa rin siya kung sino siya, Mama Mia. Kahit pa sinasabi ng mga kaibigan ko that I deserve someone better. Mama Mia, nung nakilala ko po si Rebreb, hindi ko po siya kinakitaan ng mga masasamang bagay na sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Sabi nila, happy-go-lucky si Rebreb. Sabi nila kung si Rebreb raw ang pipiliin ko ay wala raw magandang kinabukasan na nag-aantay sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi ko naman talaga siya naisip na maging boyfriend ko nung una. Nagka-partner lang kaming dalawa sa isang project. At nung naging magka-partner kami, ay dun ko nakita na he's nothing like what everyone is saying about him. Sure, totoong wala siyang pakialam kung babagsak man siya o hindi. Pero nakita kong mas may malalim na dahilan si Rebreb kung bakit siya ganon. Naisip kong isa rin siyang broken soul, Mama Mia. Siya ang patunay na hindi lahat ng mayaman ay masaya. Siya ang patunay na hindi lahat ng may pera ay fulfilled sa kanilang buhay. At hindi lahat ng problema sa mundo ay pera ang sagot. Kaya naman habang nakikilala ko si Rebreb ay nakikita ko
na nakakaawa pala ang buhay niya. Oo, siguro, kung iisipin natin, ikukumpara natin sa mga batang walang makain, sa mga batang lumalaki ng tiyan dahil sa dami ng bulate sa katawan, siguro nga maswerte rin talaga si Rebreb. Pero iba-iba naman po tayo ng struggles, hindi ba, Mama Mia? May iba nagsastruggle financially, may iba nagsastruggle emotionally, may iba nagsastruggle physically. Si Rebreb, hindi mo makikita sa kanya kung hindi mo titignan ang kaniyang mga mata ng matagal. Hindi mo makikita na sa likod ng facade niya of being a bad boy, ay isa lang pala siyang lost child. Isang bata na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Dana, ano bang nakita mo dyan kay Rebreb? Oo, gets namin na mayaman siya. Gets namin na kaya niyang ibigay ang mga material na bagay sa'yo. Pero Dana naman, mas matalino ka kaysa sa ganyan ha. Mas may makikita ka pang lamang na lamang kay Rebreb. Alam mo, wala kang future dyan. Idadamay ka lang niya sa pangit niyang kinabukasan. Mama Mia, I deserve someone daw na katulad ko. Someone who has goals and dreams in life. Pero nung mga panahon na yon ay huli na ang mga kaibigan ko. Nung mga panahon na yon ay ang puso ko, kahit dinedenay ko nung una, ay nakuha na po ni Rebreb. Yung puso ko ay nasa kanya na. Wala na akong pakialam sa sinasabi ng iba. I love him. And hindi mo naman basta-basta lang masasabihan at mauutusan ng puso mo kung sino ang dapat na itibok nito at kung sino ang dapat na mahalin nito, di hindi ba? Mama Mia, niligawan ako ni Rebreb. Nung niligawan niya ako, ay nakita akong sincere siya sa akin. Nakita akong totoo ang pagmamahal niya sa akin. Reb, bakit ako? Marami naman diyang iba eh. Pwede ka namang humanap ng ibang mas nararapat sa'yo. Pero bakit kailangang ako? Dana, ikaw kasi talaga ang tinitibok ng puso ko eh. Diba hindi naman natuturuan ang puso sa kung sino ang dapat nitong mahalin? Mama Mia, nung una ay pinilit kong lumayo sa kanya. Nung una ay pinilit kong pagsabihan ng sarili ko na Dana, ang focus mo ay mag-aral. Ang focus mo ay makagraduate. Ang focus mo ay maging scholar pag-college. Pagkatapos, graduate with flying colors, magtrabaho sa isang prestigious na kumpanya at bigyan ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Pero tunay ngang kapag pag-ibig na ang sumakop sa iyong puso, ay hindi mo na maaalala ang mga paalala ng iyong mga magulang pati na ng iyong sarili. Inisip ko noon, Mama Mia, wala namang mangyayaring masama kung maging kami ni Rebreb. Pwede ko pa nga siyang maging inspirasyon para mas galingan ang pag-aaral ko, hindi ba? Kahit loko-loko si Rebreb ay mahal na mahal ko siya. Some may paint him as a bad boy na walang plano sa future niya. Pero para sa akin, he is more than just his image. He is more than just a bad boy. He is more than those grades na nakukuha niya sa paaralan. Hindi nakabase doon ang tunay na pagkatao ni Rebreb dahil nakikita kong tunay siyang nagmamahal. Nakikita ko na sa likod ng kaniyang pagiging bad boy ay ang isang mabuting tao. I know that deep inside of him, may pangarap din siya. Siguro hindi katulad ng sa amin. Hindi katulad ng pangarap ng mga mahihirap na katulad namin. Na ang gusto ay makapagtapos, magkaroon ng maraming pera. Paano pa niya yun papangarapin kung nasa kanya na yun, hindi ba? It's just that siguro sanay na sanay siya na mamuhay ng napakarangya. Sanay na sanay siya that everything was already served on a silver platter. So hindi niya alam kung paano mag-exert ng effort at kung paano i-value ang buhay niya na ganon.
Hindi niya alam na lamang siya kesa sa iba dahil yun ang buhay na nakasanayan niya. Yun ang buhay na nakalakihan niya. Nasa isip niya kasi na kahit magbulakbol siya, ay may maganda pa rin kinabukasan na mag-aantay sa kanya. Siguro nga ganoon ang nasa isip ni Rebrep. Alam ko, Mama Mia, alam ko na kailangan niyang magising sa katotohanan. That not everything in this world is in favor sa kanya at sa kanyang gusto. At hindi lahat ng gusto niya ay kanyang makukuha. Una sa mga gusto niyang hindi ko binigay sa kanya ay ang pagkababae ko, Mama Mia. Yes, mahal na mahal ko siya. And yes, hindi ko po ipagkakailang may mga times na nag-a-attempt po si Rebreb na may mangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng klase ay lagi niya akong iniimbitahan na manood ng sine. Sumasama din naman ako sa kanya dahil na-enjoy ko naman ang company niya. Pero sabi ko, pagkatapos naming manood ng sine ay mag-aral kami. Uma-agree din naman siya, Mama Mia. At naisip ko, yun ang paraan para mahila ko si Rebreb. Para pahalagahan ang kaniyang pag-aaral. Yun ang paraan para maingganyo ko siyang mag-aral, maingganyo ko siyang ipasa lahat ng subjects niya. Kaya naman pumapayag ako sa tuwing nag-aaya siya sa akin ng date. Para syempre pagkatapos noon ay ang gusto ko namang gawin ang aming gagawin. Okay, sige, kakain tayo sa labas pero pagkatapos gagawa tayo ng assignments, ha? Okay, sige, walang problema. Lagi naman siyang nag-a-agree sa mga sinasabi ko. Nung una, nag-a-agree siya pero kapag nagsastudy na kaming dalawa, ay gumagawa siya ng palusot. Pero nung pangalawang pag-aya niya sa akin na mag-date ay hindi ako sumama. Bakit ayaw mong sumama, babe? Babe naman kasi, hindi ka tumutupad sa usapan. Di ba sabi ko naman sa'yo, kung sasama ako makipag-date sa'yo, pagkatapos ng date natin, gagawin natin ang gusto ko, which is mag-aral tayong dalawa. O sige na, promise na talaga. Paano ko malalaman na totoo yung promise mo? Okay, sige, just this once. Mauuna tayong mag-aral, gagawa ng assignments. Pagkatapos ay mag-date tayo. Just this once, ha? Pagkatapos nito, mauna na tayong mag-date bago tayo gumawa ng mga schoolworks, okay? Sige, sabi mo eh. Tinupad niya ang sinabi niya. Nag-aral nga kami ng halos 3 oras bago kami umalis para mag-date, Mama Mia. Siyempre hindi alam ng mga magulang ko ang tungkol sa pakikipag-date ko kay Rebreb. Ang alam nila ay pag-aaral ang focus ko. Well, hindi ko naman napapabayaan ang pag-aaral ko, kaya wala ring pagdududa ang mga magulang ko na sinusuway ko na pala ang kanilang mga payo. Na bumabaliktad na pala ako sa usapan namin na tsaka na ako magbo-boyfriend kapag tapos na ako sa aking pag-aaral. Hanggang sa naging routine na namin ni Rebreb yun, Mama Mia, lalo na kapag weekend. Gumagala muna kami, nagde-date muna kami, kung saan-saan bago kami mag-aral dalawa. Ilang beses ko na rin na napigilan ang pagtatangka ni Rebreb na may mangyari sa aming dalawa. May isang beses kasi habang nasa may sine kami at nanonood ay napansin kong naging abala ang mga kamay ni Rebreb sa katawan ko. Nung una ay hinahawakan niya lang ang kamay ko, pinipisil-pisil yun. Pagkatapos ay ipinasandal niya ako sa kanya. Wala na rin akong kontra dahil nagugustuhan ko na rin naman ang pakiramdam na nakasandal ako sa mga dibdib niya. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay parang palalim ng palalim ang ginagawa niya. Sa umpisa ay hanggang bewang lang, hanggang sa humahaplos-haplos na ito sa legs ko. Sa susunod naming date, ay pumupunta na sa dibdib ko ang kaniyang mga kamay. Hindi ko po maipagkakaila sa inyo, Mama Mia, na palagi na po kaming naghahalikan ni Rebreb. Hindi naman po siguro bago yun sa mga magjowa, hindi ba? Kaya lang, kapag nasa may sine kami, ay napupunta sa kung saan-saan ang kaniyang mga kamay habang kami ay naghahalikan. Rebreb, ano ba? Tama na nga yan.
Nasa pampublikong lugar tayo eh. Eh di lumipat tayo sa pribadong lugar, sabi niya. Ayoko, hindi pwede. Hindi pa ako handa. Sige na babe. Lagi niya akong pinipilit pero kapag naging firm naman ang pag-no ko ay tumitigil din naman siya, Mama Mia. Kaya lang isang beses ay hindi ko na talaga nagawang mapigilan siya. Gaya ng dati ay nagdi-date muna kami. Kumakain sa labas, nagsustroll-stroll sa mall, pumupunta sa mga game park at kung ano-ano pa. Pagkatapos ay nanood ng sine at pagkatapos noon ay mag-aaral. Sa bahay na lang tayo mag-aral, sabi niya isang gabi. Bukas na lang tayo mag-aral, Reb, gabing-gabi na eh. Ginabi na kami noon, Mama Mia, dahil nag-enjoy din naman kami sa arcade games. Ano? Ikaw yata ang hindi tumutupad sa usapan. Babe, di ba sabi mo every time na natatapos tayong mag-date, ay mag-aaral tayo at gagawa tayo ng mga school projects and assignments? Bakit ngayon parang ikaw ang ayaw Eh kasi gabi na. Huwag kang mag-alala, ihahatid naman kita sa inyo. Isa pa, gusto na kitang ipakilala sa mga magulang ko eh. Mama Mia, medyo kinabahan ako nung mga panahon na yon. Hindi naman unang beses na pumupunta ako sa bahay ni na Rebreb. Kaya lang, pumupunta ako sa bahay nila kapag lunchtime o di kaya'y hapon. So, sa mga panahon na wala ang mga magulang niya sa kanila. First time yun na gabing-gabi at naiisip ko pa lang na nandun ang parents niya ay kinakabahan na ako. Mayaman kasi talaga si na Rebreb at malayo ang agwat ng estado ng buhay namin sa isa't isa. Paano kung magalit ang mga magulang niya na ang isang katulad ko lang ang dinidate ni Rebreb? Paano kung paghiwalayin nila kami? Kung saan-saan na napunta ang pag-overthink ko nung biglang tumawa si Rebreb. Ano, natatakot ka bang makilala ang mga magulang ko? Huwag kang mag-alala, mababait naman ang mga yun. Hindi naman yun nangangagat. Isa pa, ipaglalaban naman kita kung sakali man na hindi ka nila magustuhan. So may chance talaga na hindi nila ako magustuhan? Nana, babe, hindi ko naman hawak ang utak ng mga magulang ko. Kaya hindi ko alam kung magugustuhan ka man nila o hindi. Pero kung sakali mang hindi, huwag kang mag-alala. Paglalaban naman kita eh. Kaya ayun, sumama ako kay Rebreb, Mama Mia. Nung dumating kami sa bahay nila, ay ang kanilang mga kasambahay at driver lang ang nandoon. Bakit wala pa mga magulang mo? Tanong ko. Mamaya pa siguro yun. Sige, gawa muna tayo ng assignments. Pumasok kami sa kwarto niya. Gumawa kami ng assignments at ng kung ano-ano. Pagkalipas ng halos 2 oras ay magpapaalam na sana ako sa kanya. Kumain ka muna bago ka umalis. Ihatid naman kita eh. Hindi na, sa bahay na lang ako kakain. Please, kain ka muna. Naganda sinamanang ng makakain natin. Alam mo bang spaghetti at chicken ang pinahanda ko dahil nandito ka? Alam niyang paborito ko ang spaghetti at chicken. Kaya ayun, pinagbigyan ko siya at kumain kami. Kaya lang Mama Mia, pagkatapos naming kumain ay bigla namang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Noong lumabas ako ay halos zero visibility na sa daan. Madilim na dahil gabi na, tsaka napakalakas din naman talaga ng ulan kaya pihadong walang makikita ang magdadrive. Delikado nang umuwi, papatilahin muna natin ang ulan. Reb, mapapagalitan ako ng mga magulang ko eh. Tumawag ka kaya sa inyo? Pagkatapos sabihin mo na na-stranded ka sa ulan. Baka bukas ka na makauwi o baka mamaya na kapag tumila ito. Kaya sinunod ko si Rebreb. Tumawag ako sa bahay para wag nang mag-alala ang aking mga magulang. Naging kampante din naman ang mga magulang ko, Mama Mia, dahil malaki naman ang tiwala nila sa akin. Yun talaga ang advantage kapag medyo A student ka. Mas madali sa mga magulang mo ang paniwalaan kahit ano pang alibay ang sasabihin mo. Kaya ayon, pumasok ulit kami sa kwarto ni Rebreb para doon ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Pero Mama Mia,
Malapit na malapit kami sa isa't isa noon. Nakadapa kami sa kaniyang kama habang nagbabasa. Naramdaman ko na lamang ang kaniyang hininga na nasa may leeg ko na. Pinipilit kong umiwas pero lumalapit naman siya sa akin. Ewan ko kung napapansin ba niya ang pag-iwas ko. Kaya lang, wala na po akong magawa dahil nasa edge na ako ng kama nung mga panahon na yon. Ilang galaw ko pa ay baka mahulog na ako. Reb, umusog ka nga dun. Mahuhulog na ako dito eh. Anong sabi mo? Nagbibingi-bingihan siya kaya nilingon ko siya. Kaso lang Mama Mia, paglingon ko ay sakto naman na nagdampi ang labi namin sa isa't isa. Nung una ay smack lamang yon. Pero katagalan, tulad ng aming ginagawa ay lumalim ng lumalim ang halik na yon. Mama Mia, habang lumalalim ang halik namin ay napahiga na ako sa kama. Tapos bigla namang nag-brown out. Napasigaw ako nun. Reb, ang dilim, sabi ko. Siguro nag-brown out dahil sa lakas ng ulan. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Niyakap ko siya dahil takot naman din talaga ako sa dilim. Pero habang kayakap ko siya, Mama Mia, ay naramdaman ko na kung saan-saan na napupunta ang mga kamay niya. Pinipigilan ko siya nung una. Pero habang tumatagal ay nawawalan ako ng lakas sa pagpigil sa kanya. Paano naman kasi nakikiliti ako sa ginagawa niya. Yung kanyang labi at dila ay nasa tenga ko na. Nawawalan na ako ng lakas na tumutol sa kanya, Mama Mia. Hanggang sa kung saan-saan na nga naaabot ang kamay namin sa katawan ng isa't isa. Mama Mia, hindi ko na namalayan na humut-hubad na pala kaming dalawa. Sa dilim ng paligid, sa ginaw ng kwarto ni Rebreb, ay parang pinag-iinit namin ang katawan ng isa't isa. Hanggang sa medyo napasigaw na ako nung napag-isa na ang katawan naming dalawa. Masakit naman talaga kasi. Napaiyak pa ako. Tumigil si Rebreb sa kanyang paggalaw. Ilang sandali pa ay hinahalik-halikan na niya ako. Nung tumutugon na ulit ako ay unti-unti na siyang gumalaw ulit. Ayos ka na ba? Oo, sagot ko. Kaya nagpatuloy siya. Nasa kasagsagan kami ng aming ginagawa nung biglang bumalik ang ilaw. Nahiya ako dahil nakita ko ang kahubdan naming dalawa na magkasugbong pa talaga ang aming mga katawan. Itutulak ko sana siya pero gumalaw siya, Mama Mia. Sa paggalaw niya ay nadala na naman ulit ako ng init na aking nararamdaman. Lalo pa titig na titig siya sa akin habang pinag-iisa niya ang aming mga katawan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang labis niyang pagmamahal para sa akin habang magkahinang ang mga katawan namin. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang magpaubaya hanggang sa natapos kami. Sakto naman na nung natapos na kami ay halos tumila na ang ulan. Nabibihis na ako at may luha sa mga mata ko nung biglang lumapit si Rebreb sa akin at niyakap niya ako mula sa aking likuran. Sorry hindi ko na napigilan ang sarili ko. Okay lang. Ako rin naman pag-amin ko sa kanya. Nagyakapan kami at hinalikan niya ako. Huwag kang mag-alala. Paninindigan naman kita Mama Mia, nung mga panahon na yon, ang sarap-sarap sa pandinig na paninindigan niya ako. Na paninindigan niya ang ginawa naming dalawa. Ang sarap-sarap pakinggan na may isang taong handa kang panindigan sa kahit na anumang mga pagsubok sa buhay mo. Nung matapos na kaming magbihis ay inihatid na nga ako ni Rebreb kasama ng kanilang driver. Pagdating ko sa bahay ay halos tulala ako. Hindi ako makapaniwala na naibigay ko ang sarili ko kay Rebreb. Tinanong ko ang sarili ko noon, may pagsisisi ba ako? Magpapa-epokrita ako kung sasabihin kong wala. Mama Mia,
may pagsisisi ako ng konti dahil may takot akong naramdaman sa loob ko. Paano kung mabuntis niya ako? Paano kung ganun nga ang mangyari, masisira ang buhay ko? Masisira ang kinabukasan ko? Pero lumipas ang 2 buwan at wala namang nagbago sa sarili ko. Dinadalaw pa rin naman ako ng aking monthly period. Kaya nakampante ako, Mama Mia, lalo pat sinabi ni Rebreb sa akin na alam naman niya ang gagawin para hindi ako mabuntis. Nung una ay medyo nasaktan ako nung sinabi niyang alam niya ang gagawin niya. Ibig sabihin, hindi niya first time to. Pero sinabi ko sa sarili ko, wala naman akong pakialam sa nakaraan ni Rebreb, 'di ba? Ang importante sa ngayon na ako na lang ang minamahal niya. Marami nga ang nagsasabi, Mama Mia, na nagbago raw si Rebreb mula nung naging kami. Marami ang nagsasabi na unti-unti daw siyang tumino sa kanyang pag-aaral. At proud naman din ako na ako ang nakapagpabago sa bad boy na ito. Pero dahil nga hindi ako nabuntis ay nakampante kaming dalawa. Dahil nga hindi nagbunga nung unang pagkakataon, pagkatapos ng 2 buwan ay sinubukan ulit naming gawin yon. Hanggang sa naging routine na namin yon, Mama Mia. Ang date namin ay kumain na sa labas, pagkatapos ay pumunta sa malamig na lugar kung saan inilalabas namin ang init na aming nararamdaman sa isa't isa. Paulit-ulit yon, Mama Mia. Akala ko kasi, tulad ng sabi ni Rebreb, ay alam niya ang gagawin niya. Akala ko kasi tulad nung una ay hindi pa rin niya ako mabubuntis. Mama Mia, kapag nagniniig kami ni Rebreb, ay sinisigurado naman namin na may dala kaming proteksyon. May gamit kaming proteksyon. Kaya lang, may isang araw na hindi namin parehong nagustuhan ang paggamit ng proteksyon. Kaya in the middle of doing the deed, ay tinanggal niya ang proteksyon na yon. Hindi ko alam na yun pala ang magdudulot ng isang malaking problema para sa aming dalawa. As in, isang malaking problema. Parehong gumuho ang mga mundo namin dahil sa problema na yun. Due to our recklessness and siguro na rin lack of sex education, Mama Mia, nagbunga ang pinaggagawa naming dalawa ni Rebreb. I got pregnant at the age of 18. Mama Mia, hindi ko alam noon kung paano ko sasabihin kay Rebreb ang katotohanan. Una ko kasing napansin sa sarili ko na para bang nahihilo ako tuwing nagigising ako ng umaga. Nung una, akala ko lang ay over-fatigue dahil sa pagod sa pag-aaral. Pero nung natutulog na ako ng maayos, ay ganun pa rin ang nararamdaman ko sa paglipas ng mga araw. Nag-research ako, nalaman ko na posible pala, Mama Mia, na dahil sa vertigo, kaya ka nahihilo. Dahil nga medyo malalabo na rin ang mga mata ko ay naisip kong baka vertigo nga yun. Pero kalaunan ay nagsusuka na rin ako. Hindi naman ako bobo para hindi maisip ang posibleng dahilan kung bakit ako nahihilo at nasusuka at the same time. Isang hapon ay tinawag ako ni Rebreb at mag-date daw muna kami. Sabi ko sa kanya ay hindi ako pwede sa hapon na yon kasi may lakad kami ng mga magulang ko. Pero hindi naman yun totoo, Mama Mia. Ang totoo ay gusto ko munang malaman sa sarili ko kung ano nga bang nangyayari sa aking katawan. Pumunta ako sa isang drugstore. Nagsombrero pa talaga ako noon ng pagkalaki-laki. Pagkatapos ay nag-shades pa ako at naka-casual lang akong damit bago ako bumili noon. Umuwi pa talaga ako ng bahay para magbihis. Dahil nakakahiya naman kung naka-uniforme pa ako at pupunta ng pharmacy para bumili ng pregnancy test kit. At nung meron na nga ako, nag-iisa lang ako sa bahay. Nasa banyo ako at hindi ko alam kung gagamitin ko na ba yon. Nagdadalawang isip ako, Mama Mia, pero nilakasan ko ang loob ko. Binasa ko ang instruction at sinunod ko yon. Pagkatapos ng 5 minuto, dun gumuho ang mundo ko.
Dalawang linya. Yung isa ay medyo mapusyaw na pink. Yung isa naman ay pula. Isa lang ang ibig sabihin nun. Buntis ako. Agad-agad kong tinapon yung pregnancy test kit ko, Mama Mia, dahil sa takot kong baka makita yon ng aking pamilya. Nagmukmuk ako sa kwarto at iyak ako ng iyak. Ilang oras pa ay dumating na ang pamilya ko. Inaya nila akong kumain ng hapunan pero nagkunwari akong tulog. Hindi ko kasi sila maharap na mugtong-mugto ang mga mata ko sa kakaiyak dahil sa problema ko. Ilang beses kong sinubukang i-text si Rebreb. Pero kapag nakaka-compose na ako ng sasabihin, ay hindi ko naman magawang isend yun sa kanya. Dinidelete ko pagkatapos ay nagko-compose ulit ako. Hindi ko maintindihan noon ang sarili ko, Mama Mia. Paano ko ba aaminin kay Rebreb ang katotohanan? Kinabukasan ay nagkita kami sa school. Pero nagulat siya dahil iniwasan ko siya. 3 araw ko siyang iniwasan nung hindi na nga siya nakatiis at kinorner na niya ako pagkatapos ng klase namin. Wala nang tao sa classroom noon dahil last subject na namin yon. Iniiwasan mo ba ako, Dana? Hindi naman. Bakit mo naman maisip na iniiwasan kita? Sabi ko, pero ang totoo ay iniwas ko rin ang tingin ko sa kanya noon. Alam ko kasing makakapagsinungaling ang bibig ko pero hindi ang mga mata ko. Harapin mo nga ako, Dana. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May problema ba tayo? Hindi na ako nakapagpigil at umiyak na ako sa kanya, Mama Mia. Bigla naman siyang natakot sa biglaan kong pag-iyak at niyakap niya ako. Shh! Tama na. Anong problema? Andito lang ako kahit ano pa yan. Reb, andito ka lang ba talaga? Kahit ano pa to? Oo, kahit ano pa yan. Hindi kita iiwanan. Mahal kita. Reb, may unti-unting nabubuhay dito sa loob ng tiyan ko. Mama Mia, alam kong nagets niya agad ang ibig kong sabihin. I have never seen anyone na nanginig at namutla dahil sa isang phrase na sinabi ko. It was my first time seeing my man got nervous, as if his world was shaken literally. Para bang lumindol ng pagkalakas-lakas at namumutla na noon si Rebreb. Inantay ko ang isasagot niya pero wala siyang sinabi. Ano? Ganyan lang ba ang magiging reaksyon mo? Tanong ko. Hindi pa rin siya nakapagsalita na para bang ikinabingi niya at ikinatulala niya ang mga sinabi ko. Aalis na sana ako, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay wala akong aasahan sa kanya nung bigla niya akong hinawakan at niyakap. After siguro a few minutes na magkayakap lamang kaming dalawa, ay iniharap niya ako sa kanya at tinitigan. Ang takot na nakikita ko kanina sa kanyang mga mata ay unti-unting naglaho. Para bang napalitan iyon ng tapang at ng saya. Hanggang sa ngumiti siya sa akin. Nung ngumiti siya sa akin ay bigla naman siyang umiyak. Hindi ko alam na posible parang maging ganun kabilis ang pagsishift ng emotion ng isang tao. Akala ko babae lang ang magbilis magbago ng emosyon pero lalaki din pala kapag nakakatanggap sila ng hindi inaasahang balita. Biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Rebreb. He started crying out of bliss habang hinahalikan niya ang tiyan ko. Huwag kang mag-alala. Gaya ng sabi ko sa iyo, Dana, hindi kita pababayaan. Dalawa nating ginawa yan, kaya sabay rin nating haharapin yan. Sabay nating paninindigan ang baby natin. Alam kong sobrang bata pa natin. And I'm sorry. I'm sorry kung nalagyan ko na ng bata dyan ang sinapupunan mo kahit batang-bata pa tayo. Pero rest assured, handa akong panindigan ka. Nandyan na yan eh.
Kaya paninindigan natin yang dalawa. Bulong niya sa akin habang hinahaplos-haplos pa rin niya ang sinapupunan ko. Mama Mia, kahit na nagsisi ako dahil nabuntis niya ako, kahit na nagsisi ako dahil pakiramdam ko'y masisira na ang buhay ko, I have never been so proud of him. Believe me, it was my first time seeing him being so matured. As if finally ay nakita na niya ang realidad ng buhay. As if finally nakakita na siya ng totoong inspirasyon sa buhay niya. As an 18-year-old girl, na grade 12 pa lamang nung mga panahon na yon, hindi po naging madali ang pagbubuntis ko. Unang-una, Mama Mia, hindi naging madali ang itago ang kalagayan ko. Gustong-gusto na ni Rebreb na sabihin sa mga magulang ko at sa mga magulang niya ang tungkol sa problema naming dalawa. Pero ako itong umaayaw. Ako itong natatakot na harapin ang katotohanan at harapin ang galit ng aming mga magulang. Lalong-lalo na ang disappointment ng mga magulang ko. Nandiyan na yan eh. Kaya kailangan na nating sabihin. Reb, hindi pa ako handa eh. Hindi pa ako handang makitang nasasaktan ng mga magulang ko. Pero, wala naman na tayong magagawa. Lalaki at lalaki ang tiyan mo. Lalabas at lalabas dyan ang bata. Malalaman at malalaman nila. Buti pa hanggat maaga, sabihin na natin. Mama Mia, sabay kaming humarap ni Rebreb. Takot na takot ako noon, Mama Mia. Sobrang takot na naramdaman ko dahil hindi basta-basta ang problema ang kinakaharap ko. Kinakaharap naming dalawa ni Rebreb. Masakit. Sobrang sakit pero wala na akong magagawa. Hindi ko na maibabalik pa ang panahon at hindi ko na mababago pa ang mga nangyari. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon kaming dalawa ni Rebreb na ipaalam na sa aking mga magulang ang tungkol sa aking kalagayan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga magulang ko, Reb. Napakataas ng pangarap nila sa akin. Napakataas at napakatayog ng tingin nila sa anak nilang ito. Tapos eto ako at sisirain lamang ang mga pangarap na yon. Paano ko kaya sasabihin sa kanilang totoo? Huwag kang mag-alala, Dana. Babe, sasamahan kita. Mama Mia, matapos ang ilang linggo, matapos ko ngang malaman ang tungkol sa pagbubuntis ko, ay napagdesisyonan namin ni Rebreb na aminin na nga sa mga magulang ko ang totoo. Gulat na gulat ang mga magulang ko. Saturday evening yon nung biglang dumating si Rebreb sa bahay namin. Kilala nila si Rebreb bilang classmate ko. Kilala nila si Rebreb bilang ka-study buddy ko. Pero hindi nila alam na may relasyon kaming dalawa. Oh, dito ba kayo mag-aaral? Tanong ng mga magulang ko. Ma, Pa, may sasabihin sana kami ni Rebreb sa inyo. Doon ay nakita ko, Mama Mia, ang gulat na ekspresyon ng aking mga magulang. Pero nakita ko rin na para bang may idea na sila kung anong sasabihin namin. Umupo silang dalawa sa sofa at kami naman ni Rebreb ay umupo sa harapan nila. Pinapasok nila ang mga kapatid ko sa loob ng kanilang kwarto. Ano yung sasabihin niyo? Tita, Tito, sorry po ha. Sorry po dahil nagkamali kaming dalawa ni Dana. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Dana eh? Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag kang lalapit-lapit at makipagkaibigan masyado sa mga lalaki. Ibig sabihin ba nito? May relasyon kayong dalawa? Buntis ka ano? Yun ang gusto mong sabihin sa amin. Sunod-sunod na sabi ng mama ko. Habang ang papa ko ay tahimik lamang sa paligid. Wala na akong nagawa, Mama Mia, kundi ang tumango doon sa sunod-sunod na tanong ni mama. Halos mapasigaw noon ang mga magulang ko nung malaman nila ang katotohanan, Mama Mia. Mama Mia, para pong pinana ng makailang beses ang puso ko.
nung nakita kong umiyak ang mga magulang ko nung nalaman nilang katotohanan. Nakita ko sa mga mata nila kung gaano sila ka-disappointed sa akin. Ako na panganay nilang anak. Ako na inaasahan nila na magbabago ng kapalaran ng aming pamilya. Heto ako't nagbibigay ng kahihiyan sa aming angkan. Oo nga't uso na rin naman ang batang ina nung nabuntis ako, Mama Mia. Oo nga't hindi naman iyon ganun ka big deal na, pero hindi mo pa rin maiiwasan ang mga marites sa paligid. Mama Mia, hindi naging madali ang pregnancy ko. Marami akong natanggap na pamumuna, judgment, and spiteful words mula sa mga magulang ko. Galit na galit kasi sila. Galit na galit. Kung nagalit nung una ang mga magulang ni Rebreb, ay mas doble ata ang galit na naramdaman ng mga magulang ko. Pero sa kalaunan ay natanggap din naman nila ang aking sitwasyon. Marami rin akong natanggap na mga harsh, grating judgments mula sa mga tao sa paligid ko. Lalong-lalo na sa mga kapitbahay namin. Ayan o, tignan mo yung anak ni ano. Kala mo matalino, bobo rin pala. Nagpabuntis ng aga-aga. Ayos na yan, nagpabuntis pero sa anak mayaman naman. Nako, buti kong paninindigan. Batang-bata pa, hanggang kailan kaya ang paninindigan na yan? Mama Mia, kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang narinig ko sa kanila. At sa paaralan naman, kapag dumadating ako ay tumatahimik ang lahat. Kaya alam na alam mo talaga na ikaw ang pinag-uusapan kasi tatahimik ang lahat kapag nandyan ka na. Kapag naman nakatalikod ka na ay naririnig mo pa rin ang bulong-bulungan. Masakit, mahirap, hindi madali, Mama Mia. Kung kaya ko lang sanang ibalik noon ang panahon, ay hindi ko sana papayagan si Rebreb na tanggalin iyong proteksyon na ginagamit namin. Pero wala na akong magagawa. Gaya ng sinabi ni Rebreb, nandyan na yan, kaya kailangan na lang naming panindigan. I stood firm and took all the courage I could muster to live my life and to raise my baby. Nagkamali na kaming dalawa ni Rebreb. Nagkaroon na kami ng malaking kasalanan at hindi na namin pwedeng dagdagan yon sa pagpapabaya sa aming magiging anak. Mama Mia, isa lang talaga ang pinagpapasalamat ko habang nangyayari ang mga bagay na ito sa akin ay hindi ako pinapabayaan ni Rebreb. Hindi siya umalis sa tabi ko, bagkus he stayed by my side. Pero kung miserable ako sa kinahantungan ko, Mama Mia, ay ganun din naman si Rebreb. Hindi kasi pumayag ang mga magulang ko na hindi ipaalam sa mga magulang ni Rebreb ang katotohanan. Kailangang malaman daw ng kanyang mga magulang ang tungkol sa sitwasyon naming dalawa ni Rebreb. Kaya lang, Mama Mia, hindi katulad ng reaksyon ng mga magulang ko ang naging reaksyon ng mga magulang ni Rebreb. Matapos malaman ng kanyang mga magulang ang katotohanan na ang kanilang butihing anak ay magiging ama na, ay galit na galit sila. Oo nga pala, Mama Mia. Nakalimutan ko pong banggitin sa inyo na hindi po natuloy noon ang pagpapakilala ni Rebreb sa akin sa kanyang mga magulang bilang kanyang girlfriend. Kasi nga, masyadong busy ang mga ito sa kanilang mga negosyo. Kaya walang pagkakataon na magkausap kami. May pagkakataon na nagkita kami dun sa isang beses na birthday ng papa ni Rebreb, pero wala namang pagkakataon na makapag-usap kami at maipakilala ako ni Rebreb sa kanila. Kaya gulat na gulat ang mga ito nung humarap kami sa kanila at sinabi namin ang tungkol sa aking pagbubuntis. Ano? Nambuntis ka na, Rebreb? Bakit? May ipapakain ka na ba sa pamilya mo, ha? Responsable ka na ba? Alam mo, ikaw na bata ka, wala ka talagang ibang binibigay sa amin ng mama mo, kundi puro kahihiyan. Muro na lang sakit sa ulo. Ano bang kulang namin sa'yo, ha? Binigay naman namin sa'yo lahat eh.
Lahat-lahat na hindi nararanasan ng ibang mga batang katulad mo, binigay namin sa'yo. Pero anong iginanti mo sa amin? Eto, kahihiyan. Nambuntis ka. Tapos, sa isa pang hampas lupa. Mama Mia, nasaktan ako sa sinabi ng mga magulang ni Rebre. Pero alam ko naman na nasabi lang nila yun dahil sa sobrang disappointed sila sa kanilang anak. Akala ko, tulad ng mga magulang ko, ay tatanggapin din nila kami. Akala ko tulad nung reaksyon ng mga magulang ko na nagalit nung una, kung ano-anong sinasabi sa amin nung una pero kalaunan ay tinanggap kami. Kaya lang ibang mga magulang ni Rebreb, Mama Mia. Importante sa kanila ang kanilang reputasyon. Importante sa kanila ang kanilang pangalan. Matapos nga nilang malaman at matapos nga nila kaming sabunin, pagalitan at sermonan at insultuhin, Mama Mia, nagdesisyon silang i-disowned si Rebreb. Sinuspended nila lahat ng credit cards at lahat ng bank accounts ni Rebreb. Just like me, naghirap na rin po si Rebreb, Mama Mia. Sinuspindi nila lahat, pagkatapos ay sinabihan nila si Rebreb na umalis na sa pamamahay nila. Lumayas na raw ito. Total ay gumagawa ka na ng sarili mong pamilya, panindigan mo yan. Umalis ka dito sa pamamahay namin. Magbanat ka ng buto para sa pamilya mo. Mama Mia, walang-wala na si Rebreb. At dahil nga doon, ini-expect ko na iiwanan niya ako sa ere. Ini-expect ko, Mama Mia, na mas pipiliin niya na makasama ang mga magulang niya at ang kanilang kayamanan kaysa sa akin. But he never did that. Hindi niya ako iniwanan sa ere. During my lowest times, he acted as a real man. Mama Mia, dun ko nakita na lalaki at tunay na lalaki ang naging boyfriend ko. Pinanindigan niya ako. Pinanindigan niya kung ano yung nasimulan niya. Oo. Sa araw din na yun ay nag-impake si Rebreb ng mga gamit niya. Kinuha niya lahat ng kanyang mga alahas at mga valuable things na meron siya. Naninirahan kami sa puder ng mga magulang ko at pareho kaming hindi nakapagkolehiyo. Wala naman kasi na kaming pang-aral eh. Nahirapan na nga dati ang mga magulang ko na magpaaral sa akin na tanging scholarship ko lang ang inaasahan ko. Ngayon ay wala na rin yun. Rebreb immediately finds a job. At dahil nga undergraduate siya, Mama Mia, at wala namang job experiences, he landed as a construction worker. O diba? Nakakatawa ang pag-ikot ng mundo. Yung dating matayog at mayaman na tao ngayon ay nagtatrabaho na sa construction. At hindi pa sa isang mataas na posisyon, kundi sa pinakamababa, Mama Mia. Sino bang mag-e-imagine that Rebreb, who is known for being a spoiled kid, was willing to dirt his hands and carry heavy loads just to sustain his family? Sino bang mag-aakalang kakayanin ni Rebreb ang mga bagay na yon? Lumaki siya na pampered sa lahat ng bagay. Hindi nga siguro siya nagbubuhat ng galon ng mineral water sa bahay nila eh. Pero eto siya ngayon. Nagtatrabaho at nagbabanat ng buto. Nagpapakahirap sa init ng araw para lang sustentuhan kami. Nakita ko kung gaano kapursigido si Rebreb, Mama Mia. Nakita ko kung gaano siya kapursigido, mabigyan lang niya kaming mag-ina niya ng magandang kinabukasan. Mama Mia, nanindigan si Rebreb. Nanindigan siya sa kanyang ginawa. At yun naman talaga ang mas lalong nagpamahal sa akin sa kanya. Mas lalo kong nakitang tamang lalaki ang sinamahan ko. Oo nga't mali ang ginawa namin. Oo nga't mali na nabuntis niya ako ng maaga, pero hindi siya maling tao para sa akin. Matapos ang ilang buwan ng paghihirap, Mama Mia, tumiklop din ang pamilya ni Rebreb sa kanya. Oo, dumalaw ang pamilya niya sa amin. Gusto nila na makipag-reconnect kay Rebreb.
Siguro naawa sila sa kalagayan ng kanilang anak at siguro rin ay nakita nilang isa na itong mabuting tao. Kaya naman gusto nila na magbigay ng sustento para sa pangangailangan ng aming pamilya. Pero humindi si Rebreb, Mama Mia. He politely declined the offer. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang dahil tinanggap siya ulit ng mga ito. Pero humindi siya sa kanilang offer na sila nang bahala sa aming mga gastusin. Dahil ang gusto niya raw ay galing sa kanyang paghihirap ang pagkaing kinakain namin. Na galing sa kanyang dugo at pawis ang isusustento niya sa aming mag-ina. Gusto niyang galing sa kanyang pawis ang perang binubuhay niya sa akin at sa magiging anak namin. Mama Mia, I know na marami ang tataas ang kilay ngayon at marami din ang kinikilig. Pero I'm not romanticizing what happened to us. But because of this, my man had proven himself that he may be a bad boy in school or in anybody's eyes, but he can act as a real man for his family. Pinatunayan ni Rebreb sa lahat at sa akin, Mama Mia, na hindi tama ang panghuhusgang pangit sa kanya ng ibang tao. At alam ko naman, Mama Mia, alam ko na hindi lahat ng mga lalaki ay kayang gawin ang nagawa niya para sa amin ng anak namin. At alam ko rin, may mga ibang lalaki na mature at responsable kong titignan pero hindi kayang panindigan ang kanilang mga kasalanan at maling nagawa. Kahit pagod na pagod si Rebreb sa maghapon niyang pagtatrabaho, ay pinagsisilbihan niya pa rin ako. At dahil nahihirapan na akong kumilos kasi nga lumalaki na rin ang tiyan ko, siya na po yung nagluluto, naglilinis ng bahay at maging tagalaba ng mga damit at underwears ko. Sa kasagsagan ng aming paghihirap, dun palalo pinakita ni Rebreb kung gaano niya ako kamahal at kung gaano ako kahalaga sa buhay niya, Mama Mia. Totoo ang sinasabi nila. Malalaman mo kung gaano ka talaga kamahal ng isang tao kapag hindi ka niya iniiwan sa hirap ng buhay ninyo. After 9 months, I successfully gave birth to our baby. Kung masaya ako, ay mas doble ang sayang naramdaman ni Rebreb. Nakita ko kung paano siya umiyak that night habang hawak-hawak niya ang baby naming dalawa. Nakita ko kung paano nag-grow ang lalaking minamahal ko. Rebreb did really grown so much. From physical to mental state. He has a jet black hair, straight, with brown eyes and lean muscular body. Totally lalaking lalaki talaga. And he exudes overwhelming maturity and power nung mga panahon na yon habang bit niya ang anak namin. Mama Mia, matapos kong makapanganak ay in-encourage ako ni Rebreb na magpatuloy sa aking pag-aaral. Sabi niya, siya na rin daw ang mag-aalaga sa anak namin basta makapagtapos lang ako. Sa aming dalawa, ako daw yung matalino kaya ako daw dapat ang unang magtapos sa pag-aaral. He was willing to sacrifice his dreams just to revive my pending goals and my dream to be a lawyer. That moment, Mama Mia, nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Dahil sa kabila ng pagkakasalang nagawa ko, sa kabila ng pagkakamaling nagawa namin ni Rebreb, ay binigay naman niya sa akin ang isang tunay na lalaki kagaya ni Rebreb. Because honestly, hindi ako makakasurvive without him on my side. Honestly, Mama Mia, kung nagkamali ako tapos ibang lalaki ang kasama ko sa pagkakamaling yon, siguro hindi ako nakasurvive ng ganon. Mababaliw siguro ako kung hiniwalayan niya ako. Mababaliw siguro ako kung iniwanan niya ako sa ere. Habang iniisip ko lahat ng paghihirap na pinagdaanan namin at iniisip ko paano kaya kung mag-isa kong pinagdaanan ng mga bagay na yon. Alam kong hindi ko kakayanin at hindi ko siguro talaga kinaya. Napagdesisyonan kong hindi ko na itutuloy ang pag-aaral ko. At sa halip ay iginugol ko na lang ang lahat ng oras ko para alagaan ang anak namin
habang si Rebreb naman ay nagtatrabaho para sa aming pamilya. After 5 years, Mama Mia, I was 23 and Rebreb was 24 when we finally got married. At proud na proud akong sabihin sa inyo na sariling pera ni Rebreb, Mama Mia, ang lahat ng ginastos dun sa pagpapakasal naming dalawa. That day, my man and his parents finally reconciliated and they accepted us wholeheartedly. Tanggap na kami ng kaniyang pamilya. They expressed themselves of how proud they were to their son. They even explained that they were just teaching Rebreb a lesson that not everything in this world can be relied on money and wealth. Mama Mia, nagpasalamat din naman ako sa kaniyang mga magulang dahil sa wakas ay tuluyan na rin kami nilang tinanggap. At sa batang edad namin noon ni Rebreb ay nakita talaga namin ang tunay na realidad ng buhay. Ang tunay na kulay ng buhay na pwede nating matahak. I was 18 while Rebreb was 19 when I got pregnant. And I was 23 and he was 24 when we went into marriage. Honestly, Mama Mia, kung ako ang tatanungin ninyo, ay batang-bata pa rin talaga kaming dalawa para sa dalawang bagay na yon. Sa pagpapakasal at sa pagbubuntis. But that's why, as time passes by, I couldn't help but to question our decisions. Kung bakit ang aga naming pumasok sa isang relasyon. Kung bakit ang aga naming pumasok sa premarital sex, kung bakit ang aga naming nag-anak, at kung bakit ang aga-aga naming magpakasal dalawa. Mama Mia, dati habang iniisip ko yun, ay wini-wish ko na sana maibalik ko ang panahon. Si Rebreb pa rin naman ang pipiliin ko pero sana hindi ganun kaaga. Kaya lang, all those questions were answered, Mama Mia. Nung biglang nawala sa akin si Rebreb. Rebreb unexpectedly died due to leukemia at the age of 26. Oo, 2 taon matapos kaming ikasal dalawa ni Rebreb at matapos maging maayos lahat sa aming relasyon at pagsasama. Mama Mia, namatay po ang asawa ko dahil sa leukemia. There. I finally understood kung bakit maagang binigay sa akin si Rebreb, kung bakit maaga siyang pinakilala sa akin ng Diyos, kung bakit maaga kaming nagsamang dalawa, kung bakit maaga kaming bumuo ng pamilya. Kasi hindi pala kami meant to be na tumandang magkasama. Hindi pala meant to be na tumagal ang pagsasama naming dalawa. Kaya pala maaga kaming nagkita at nagkakilala. Maagang nagsama, maagang nagmahalan at bumuo ng pamilya. Dahil lahat pala ng yun ay panandalian lamang at hindi magtatagal. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Sa ngayon ay maayos-ayos naman ang buhay namin ng anak ko. At least may naiwan pa ring alaala si Rebreb sa akin. Sa ngayon ay mag-isa ko pong binubuhay ang anak ko pero sinusuportahan naman ako ng aking pamilya at ng pamilya ng asawa ko. Hanggang ngayon ay si Rebreb pa rin ang nag-iisang lalaki sa buhay ko, Mama Mia. Hindi ko masasabi kung hindi na ako magmamahal ulit pero sa ngayon ay wala pa po akong plano. Wala pa rin po akong nakikitang lalaki na karapat-dapat na pumalit sa pwesto ni Rebreb sa buhay ko at sa buhay ng anak namin. Hanggang dito na lamang po muli at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Dana. Grabe naman ang naging kwentong ito ng buhay ni Dana. Pinayak naman tayo. Naku, Wednesday na Wednesday pa, umiiyak na tayo, oh. Anyways, maraming salamat sa iyong kwento at sa inspirasyon na binigay ng iyong kwento para sa aming lahat, Dana. At tama nga naman siya, lahat talaga ng nangyayari sa ating buhay, may rason talaga yon, no? Palagi nating naririnig yan pero minsan hindi natin naiintindihan.
Kaya lang, tulad ni Dana, pagdating ng panahon, masasagot din lahat ng bakit sa utak mo. Maraming salamat, Dana. At sa inyo pong nakikinig ngayon, please do like and share this video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, mag-click ng notification bell, at syempre, huwag na huwag kakalimutan, na mag-subscribe, mag-send ng sarili ninyong kwento. Kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay na pwedeng kapulutan ng aral, inspirasyon at kung ano-ano pa man yan, email nyo lamang po yan, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag nyo pong kaligtaan na i-like at i-follow rin tayo sa ating iba pang mga social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Thank you so much for being with me until this part of this video or audio. Audio lang pala tayo ngayon kasi hindi pa rin tapos ang ating ginagawa dito sa ating munting studio. Pero alam ko naman na na-enjoy nyo pa rin ang ating mga kwento. Kaya maraming salamat talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta. Ako pong muli si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day. Paalam. Mwah, mwah, mwah. Thank you so much. I love you all so much. Bye-bye!